Okay, sunduin si teacher. Buhay pa ba tong keso? Grabe yung pasakit na binigay ko dito sa kanya. Nalaspag siya eh. Isipin nyo, isang elf. Isang elf. Yung elf malaki. Ito mga 2 kubiko yung tansya ko. Malaki yung ano eh. Ganda ng malinis ulit oh. Mas malinis pa kaysa sa kanina. Ano yan eh. Diniskarga dyan yung isang elf. Pinadiskarga ko. Bili ko 2.6 yung elf niya. Pero level, sabi ko taasan pa. Halagang 3,000. So 3,000 yung 3,000 yung worth ng elf, buhangin na white sand na naka-elf. Tapos kasi nung nagdiskarga kami diyan ng ng hollow blocks, nang pa-deliver ako lang naghakot. Ako lang mag-isa naghakot. Ilang piraso yun. Ako lang naghakot. Ngayon, shut yung side mirror ko. Ngayon, nung dinidiskarga yung buhangin, ang dami nang lumapit sa akin ng kontrata. Sabi ko, ha? Padimin kontrata. Kasi doon nga sa bungad yung diskarga. Ilalakad doon sa loob sa amin. Sabi niya, kontratahin ko yan, diskarga 1.5. Kala ko yung salitang lasing lang, salitang lang. Kontratahin ko yan, 1.5. Gumaganon siya. Ingisi-ngisi lang siya, 1.5. Sabi ko, hindi ako lang mag-aakot yan pag sabi ko gano'n. Sabi, hindi kami na, 3 kami. Sabi niya, tig 500 kami, gumaganon sila. So 1.5 ang alok niya. Sabi ko, hindi ko anticipated na ganon pala ang kalakaran ng hakot. Kasi madalas dyan sa amin, pag may nagpapagawa, ang naghahakot bata. Hindi naman sobrang bata, pero yung alam niyo yung mga mga able-bodied pero bata pa. Ayan. Yun ang nakikita ko naghahakot. Kung sa batang babae o batang Becky, yun makikita mo nagtitinda ng turon, ganon. Yung batang lalaki naman, yung makikita mo naghahakot ng hollow block, ganyan. Pa isa-isa, ganyan. Pag malaking medyo na, 2, ganyan. Basta bata lang yung naghahakot. Mahal pa lang magpahakot. Ngayon, hindi. Ewan ko Totoo ba yun? Ganun ba kamahal magpahakot? Anyways, ang plano ko kasi dyan, kasi for the longest time, pag ako merong diba, may biyahe ako, nagpa-diskarga ako dyan ng bahagya lang sa gilid sa highway. Ako lang naghahakot. Itong keso gamit ko nung ayos pa yung keso noon bago nasira. So wala akong problema, sabihin wala akong intindihin sa bayarin sa maghahakot. Pero mo libre na yung buhangin, tapos ako naghakot, di ba? So nakakaipon ako ng buhangin. Pero ngayon kasi pinadamihan ko ng gusto yung yung buhangin. Dahil yung project ko dun sa bahay, yung sisementohan, tawag na ito, kinapos sa buhangin, ganyan. Tali, kung 10-wheeler lang yung pinahakot ko, isipin mo, mahal pala nun pag hinahakot. Pag isang 10-wheeler, so may tatambakin. Anyways, so ganon.
ba yun, sabi ko. May nagsalita, sabi mo, sabi na isa, ako, okay na ako sa taga-Sako. Sabi ko, hindi ko na naman alam saan tayo naputol. Ano ba tong ano na to? Recorder na to. Free app lang kasi tong recorder na to eh. Ang ginagawa nitong app na recorder na to, pwede siya mag-record sa Bluetooth cellphone, Bluetooth microphone. Kasi by default, yung default app ng cellphone wala. So, ganun. Baka nagpapagigil lang sila para bilhin ko yung app nila. Pero ganun pa man, for the longest time yan ang gamit ko eh. Alam na kong reklamo. Ito lang, napuputo lang lagi. Baka nga dahil matagtag eh. Kaya siya nadidisconnect. Pero di ko alam kung saan tayo naputol. Anyways, madaling salita, yung isang buong elf, ito yung pinanghakot ko yung keso. So, nagbayad ako ng 500, actually 550, humirit pa eh. 550, taga Sako, ako yung balik-balik sa bahay. Tapos nung nainip siya, sabi niya, mag-utos ka pa nga doon sa sa ibang bata. Hindi naman bata, pero mga teenager to. Mag-utos ka pa nga, sabi niya. Na ganito, ganyan. Sabi ko, maganda idea yan. Eh, may karitela kasi ako, may pamalengke kami. So yun, dagdag pa akong dalawang bata. Isang naghihila ng karitela, kasabay ko maghakot. At isang taga-diskarga. Kasi syempre darating ako doon sa bahay, i-diskargahin, tapos ayusin niya. Mga ganun ba? Yan. So, 1, 2, 3, 4, 4 kami. Maaga pa, nagsimula ako ng alas 8:30. Anong oras na? Alas 2 na. Tagal din. Siyempre nag-charge ako ng konti. Ang tagal din. Medyo bumilis lang nung yun nga, medyo na-organize na ikaw yung taga-diskarga, ito yung kasabay ko na karitela, tapos ako yung ayaw ko kasi yung hahawak ako nung una. Hawak akong buhangin, hawak akong motor. Naawa ako dito sa motor. Ang buhangin na ng silinyador. Kapapalit lang ng silinyador nito. Baka masingitan to ng buhangin kung ano man eh. Problema. Laki palang ginastos ko kahapon. Ito sa silinyador, 1.5. Anyways. Teka, concentrate tayo . Sinasabi nila kapag malakas ang preno sa likod, magpipishtail ka. Yun yung naramdaman ko kanina, nagpishtail ako. Meron kasi nagbanggaan sa tagiliran ko. Nag-pile up yung nagprenuhan. Isa ako doon sa nagprenuhan. Pagpreno ko, syempre, nag-lock yung gulong, wala namang ABS to. Sumayaw yung puwetan ko. So kaya that's the term fishtail. Para kang isdang sumayaw. Which can be dangerous. Kasi mabasa-basa, mamasa-masa yung panahon, yung yung semento. Ano pala to, maano pala to. Attention lang tayo. Awang-awa ako dito. Parang nagsisi ako kalagitnaan eh. Sabi ko tapos na to, ayan eh. Kasi yung mga teenager pa ba yun, mga tambay doon, mga fraternity tambay doon. Nga nag-aalok, actually binabaan nila ng presyo eh. Mga tambay na lang yun eh.
Kasi yung unang nagpresyo, tipong kontratista talaga. Professional kontratista. Nung medyo kumikilos na kami, yung mga tambay naman lumapit, sabi niya, ganito na lang kuya, ganito na lang pre. Naawa tuloy ako, pero ang laki na kasi ng gastos ko. Sipin mo, 3 to 40 kasi bumili ng 3 sakong graba, pinambayad ko sa inutang kong graba. 3 to 40. Nag-abot pa pala ako 50 sa pahinante. Sa nagpala, pinapala ko para kasya pa yung motor eh. 3 to 40, 3 to 90. Kulang ko lang 33 Yun pa lang, buhangin pa lang. Tapos gagastos ako ng 1,500, 1,000 sa diskarga. Mahal masyado ng budget. Ibili pa ako semento. Bayad pa ako ng labor sa gagawin. May bakal pa, etc. So, kailangan makamenos. Naikpitan ko ba ng gusto to? Si Reed, pag humahataw yon, si Reed for speed, tumitigil magsalita yun kasi kailangan mag-focus eh. Kailangan mag-focus, although madaldal siya, pag yung humataw siya, pansinin nyo, nag-i-stop siya magsalita. Yung ano na yon, experiensyado na yon sa mga ganyan, sa pagbablog ng nagmomotor. Hindi niya tinitake lightly yung tulin niya magpatakbo. Putek, ikaw ba naman eh, ilang horsepower yung motor niya, yung H1, H2 Kawasaki 1000cc. Pag binira niya yun, tingin ko nga umaangat yung gulong sa harap eh, sobrang lakas ng torque. Tapos hindi siya nawawala ng elbow kahit manipis lang yung jersey niya. Tante yung elbow, nipat. So kung napansin nyo kanina, ewan ko kung hindi pala siya nadaan ng camera. Mamaya na lang siguro pag uwi. So nandoon na sa loob ng bakuran yung buhangin. Hindi kagandahan yung pagkakadiskarga. Siyempre, nasuhulan ko lang yung nag-ayos eh. Pero nandoon sa semento, sa cemented part, yung buhangin. At meron akong 2 sakong semento. Bibili pa ako ng 6 pa daw. Gawin ko ng mahal pa pala semento budget ko. Gawin ko ng 6 ko, gawin ko ng 7 siguro. 7 balik yun mamaya. Ito pa, dahil sa nagpabalik-balik ako, bukod sa hindi ko na to na-charge, nagamit ko pa yung battery. 70 na lang to kanina, 76. Tapos ko magkakot. Sabay 1:00 na. Tapos susunduin na si teacher.
Nag-charge ako sandali, 10 amperes ko na 10.5. Umabot siya ng 10 ng 80. 80, 81. Not bad pa rin. Ngayon ilan? 78. 78. Parang pansin ko kapag quick charge mo siyang ginawa, woo! Sarap. Pag quick charge mo siyang ginawa, parang quick discharge din. Pansin ko lang. Kaya sa gabi, binababaan ko ng gusto. Lalo na yung last gamit. Mga 6 amperes, kanya pwede. 5 pa nga, 5.5 nga. Full naman pa bago umalis. Fishtail. Time check 2:20. So yun pala yung quick throttle, para lang siyang quick release. Kala ko kung ano yung quick throttle na yun. Ang galing ng plate number nyo, AAA. Bayad kaya yan? Malamang bayad yan. Kita nyo kahit cloudy pag tinaas ko yung tinaas ko yung aking visor, nakasilaw pa rin. Ayan, sanay na pala. So yung taga-pala 550, yung taga-kamada 150, yung isa pang alalay na bata 100. Siya yung nag-attempt na magkaritela na. Nakailang balik din siya kahit papaano. Taga-walis ganyan. Kasi late na siya pumasok Medyo nangangalahati na Talagang di ako tinantanan, nandoon sila nakatambay lang na. Ganun pag meron kang sipin na maraming pera to, kaperahan to, tayo dito wala tayong trabaho, racket. Nung nahihirapan na ako magdiskarga, sabi ko sige, ikaw binatilyo, ikaw taga-kamada dun sa dinidiskargahan ko. Di medyo bumilis. Actually ang nag-orchestrate yung yung mason yung yung taga-pala, taga-sako, taga-atang dito sa motor, doon sa pwestong pinagdiskargahan. Daw siya, mason, electrician, all around daw siya, sabi niya. At ang hirap ko balansehin. Lipat tayo.
Alam niyo yung box ng ano, ng Lalamove o Grab na motor. Di ba malaki yun? Yung nakalaglag dito minsan. Gusto kong damputin. Dali ko doon sa gilid. Pero, problema doon, baka isipin niya, balikan niya yung pinagdaanan niya, tapos hindi niya tuloy makita kasi itinabi ko. Gusto ko kasi damputin, baka may ano, makagulong, kung ano man laman nun, baka fragile or pagkain na pwede pa, hindi naman na ano, nasaboy, kaya sayang, kawawa naman yung rider. Tapos pagbalik namin, yung nasundo ko na si teacher, wala na dito. Laking box nun ha. Yung malaking box na ano, parang minsan yon kaya nilang tanggalin, gawing ano knapsack, mga ganong klase. Lalong tumigas yung silinyador, yung spring ng ano, lalong tumigas. Mag-uno nga tayo. Uno. Uno. Dun sa Honda, pag doubt ka kung naka signal light ka pa, pipindutin mo lang yung signal light. Dito talagang ile-left or right mo. Kaya nga sabi ko, pag dumating na yung ano ko, ay, another gastos na naman. Yaman na. Pero kunwari marami tayong pondo, pare lang ano, paliwala sa ating mga lilibuhin na gastos. Kung ano tayo ngayon, maraming delivery kunwari, dadagdag daw ako dito ng ano, ng 220 amperes na converter para pwede ako maglagay ng blow punk na busina, ganon, na tumotoroto yung businang ganito, tititit, ganon, may tugtog, ganon. Tapos yung signal light ko, pwede akong palagay ng ilaw dito sa harap, yung maliwanag sa akin, para alam ko kung na nagle left turn ako, nakapindot akong left turn, ganon. Wala, hindi ako maabot. Hindi ako nakapag ano, pinagbabawal na technique. Ngalay ako dahil ilang oras ako nagmotor balik kinalyo nga ako, di ako nag-gloves para ano, tawag nito, di ako nag-gloves para ramdam ko kung may buhangin. Ayoko kasi nabubuhanginan to baka pasukan sa loob. Sensitive. Grabe yung tagtag nito sobrang tagtag nito, halos mga lahati isang tray kong itlog, naka-tray na yun ano kasi yung jumbo, pag jumbo manipis yung ano, manipis yung shell, tapos siksikan, ganun, parang ano, mas malaki pa siya kaysa dun sa tray. Kaya pag nadiin yung tray, basag. Ganun. Yung tagtag pa naman ito.
Sarap. Anong meron? Bakit ganito yung biyahe? Saint Ignatius. Katakot. Diskarte. At least may signal light na tayo. Sensor daw yan, yung apat na bilog na yan sa likod ng bumper. Sensor daw yan eh. Yung sa pag umatras ka, tapos parang may mga computerized guhit, tapos tutunog tut 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 tut. Yan daw silbi niyan. Nagbabawal na technique. Kakaliwa tayo sa unahan. Sabi yung pasakit, inaabot talaga na ito. Awa ako dito. Kakargahan ng sako, bababa, aakyat, sako, baba, akyat, sako, baba, akyat. Nadudumihan siya in the process. Lalagyan ng buhangin. Kaya binugahan ko muna to kahit papaano ng tubig. Hindi na pala ako nagka-car-wash. Bumili lang ako ng sa Shopee ng yung goma na semi-expandable na goma na hose. Kaya pag yung nagbi-build up din ng pressure yun eh. Tapos sprayer yung dulo. Medyo wag ka lang ma-expect ng sobrang lakas, pero medyo nakakabuga na kahit papaano. At least menos kuryente na. Kaysa yung isa na di battery, charge ka pa. Yung mga ganyan, yung battery niya saglit lang yan eh. Kasi bumili ako ng leaf blower na di battery. Literal na leaf lang ang maboblow mo. Hindi abot sa leaves. Daling malobat, joking aside. Dalawang battery pa yung, may extra battery pa akong binili sa package ko. Ganon din, bilis din malobat. Parang mababa yung AH ng battery. Kita nyo, lilingon pa talaga ako sa flasher, sa signal light switch ko. Kasi hindi ko alam kung sumisignal o hindi. Yun yung nito. Pero good job dun sa shop, nagawa naayos yung signal light nito sa likod, nagawa na kung paano ko siya nagawa. Ang sabi lang nung technician, electrician, sabi niya, sir, yung napakahabang wire na kinabit mo, connector, unang-una mahinang klaseng wire. Pangalawa, sa haba niya naipit, buti hindi nag-short yung motor mo. Ganon. Ilan pala yung naging problema doon. Kaya na umabot. Ang
ng volt 77. Ilan nga ba lobat nito? So 4 volts na ubos ko. Talaga, umataw ba ako? Yay! Yan yung unofficial waiting spots sa mga riders, sa mga sumusundo. So kunin ko yung gloves ko, tapos oras na ba? Di pa ako makain. Okay, yung gloves ko sa Marikina, pinatahi ko yun eh. Tapos pa-duplicate si teacher, uwi na. Ngayon 77 volts. Maki-charge pa kaya? Pag sumakay siya right away, edi ano tayo, tawag sa ganon, so kanina pala nagpunta ako sa quarry, kaya super alikabok pala nitong hindi lang alikabok, putik ng graba. Yung original plan ko na S1 yung gagamitin ko with buhangin, with graba, sabi niya wag, number 1 matakaw yan sa semento, number 2 actually yun na yun, takaw yan sa semento, sabi niya. Number 2 malambot yan, pag nakalaunan yan lilitaw yung graba, magtatastas. Kaya nga tinatabangan ang gusto ng semento, magbuhangin ka na. Sabi niya buhangin. Excuse me, nag-decide ako magbuhangin, tuloy-tuloy siya magsalita para siya naka-S. Talaga totoo lang, para siya naka-S. Marami dun sa quarry yung mga ganyan nag-ES. Anyways, so sinabi niya dito ka bumili kay chairman, mura buwangan. Doon na pumunta kay chairman. Yung mga sinabi niya, lahat na sinabi niya, in-apply ko. Sabi niya, mason ako. Sabi niya kaya, alam ko yan. Sabi niya, okay, let's hear it from the pro. Kaya naging buhangin na lang. And I think comparably mas mura nga siya sa hardware kakabili ko. Pero grabe nga ang putik. Grabe ang putik. Itong motor, binugahan ko na lahat. Grabe pa rin putik. So yan na. Doon na tayo kay teacher. Saan kaya si teacher? Uy, dudong pa siya sa classroom. Okay, charge na yan. Charge na tayo. Yan lang.
Tape lang yan. Search tayo dito. See you later, alligator. 77 volts. Bye.